Ako nga po pala si Binibining Saradonya Joanna Lorraine Icomanda at ako ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Ang ating talakayan ay tungkol sa kalikasan at kahulugan ng pagsulat. Pero bago tayo dumako sa formal nating talakayan, babasahin ko muna sa inyo ang layunin ng ating leksyon ngayon. Una ay maunawaan at may paliwanag ang mga pangunahing konsepto ukol sa kahulugan at kalikasan ng pagsulat at may pakita ang kaalaman sa mga teorya at prinsipyo na nagbibigay katwiran sa mga ito. Pangalawa, may pakita ng tagapag-ulat o may pakita ko ang damdamin at pagpapahalaga sa pagsusulat bilang isang mahalagang bahagi ng kultura at identidad nating mga Pilipino. Pangatlo, ay may pakita ang kasanayan sa pagsulat at mapatunayan ang kakayahang makabuo ng maayos na ulat gamit ang wastong istruktura, format at estilo ng pagsulat. Ngayon, dahil tapos ko nang basahin ang ating layunin, dumako na tayo sa ating formal na talakayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagsulat? Alam niyo ba? Kung hindi, babasahin ko ang ibig sabihin ng salitang pagsulat. Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang o kanilang mga ideya at kaisipan. Ito ay ayon kay Bernales noong taong 2001. Ito ay kapwa isang physical at mental na activity. Ito ay ginagawa para sa iba't ibang mga layunin. Ito ay physical na activity sapagkat ginagamit dito ang kamay at ang mata. Mental na activity rin ito sapagkat hindi maaaring gamitin ang utak sa pagsusulat. Hindi biro ang gawaing pagsulat. Ang pagsuong sa gawaing ito ay nangangailangan ng puspusang mental at konsiderableng antas ng kaalamang teknikal at pagkamalikhain. Ayon naman kay Peck at Buckingham, ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig, pagsasalita, at pagbabasa. So in simple terms, ang pagsulat ay isang gawain o isang proseso ng pagbabahagi ng iyong ideya o nararamdaman sa pamamagitan ng pagdodrawing, pagsusulat, at pag-e-express ng iyong ideya sa pamamagitan ng mga salita. Ngayon, mayroong iba't ibang layunin ang pagsulat. Ang unang layunin ng pagsulat ay ang informative na pagsusulat. Ito ay kilala rin sa tawag na expository writing sa English. Ito ay naghahangad na makapagbibigay impormasyon at mga paliwanag. Ang mismong focus nito ay ang mismong paksang itinatalakay sa isang teksto. Ang pagsulat ng report o ng obserbasyon, mga statistics na nakikita sa mga libro, encyclopedia, mga balita, at technical o business report ay ilan sa mga halimbawa ng informative na pagsusulat. So, ang informative na pagsusulat, ito ay isang paraan kung saan ang tao ay nagsusulat na mayroon siyang gustong iparating na kaalaman sa kanyang mga mambabasa. Ang pangalawang layunin ng pagsulat ay tinatawag na mapanghikayat na pagsulat. Ito ay kilala rin sa tawag na persuasive writing in English. Ito ay naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala. Ang
pangunahing focus nito ay ang mambabasa na nais maimpluwensyahan ng isang author o manunulat ng isang teksto. Ang pagsulat ng mga proposal, konseptong papel at iba pa ay may layuning katulad ng persuasive writing. Ang isang editorial, salaysay, talumpati ay maaari ring may layuning mapanghikayat. So, kapag sinabi mong mapanghikayat na pagsulat, ito ay nangangahulugang ang manunulat ay gusto niyang mahikayat ang kanyang mga mga mambabasa. So, susulat siya ng mga teksto or isang libro na kung saan ang kanyang layunin ay mahikayat ang kanyang mga mambabasa. Halimbawa, kapag ito ay isang opinion o ito ay isang haka-haka, gagawa ang magsusulat ang isang author o manunulat ng isang libro na kung saan ito ay kinapapalooban ng mga paniniwala na kung saan ang ilan sa mga mambabasa ay napapapaniwala niya o nahihikayat niya. Ang pangatlo at ang huling layunin ng pagsulat ay ang malikhaing pagsulat o tinatawag na creative writing in English. Ito ay ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikan tulad ng maikling katha, nobela, dula, at iba pang malikhain o masining na akda. Kadalasan, ang pangunahing layunin ng author o manunulat ay pagpapahayag lamang ng mga kathang isip, imahinasyon, ideya, damdamin o kombinasyon ng mga ito. So dito naman sa malikhaing pagsulat, sa pangatlong layunin ng pagsusulat, ito ay tinatawag na creative writing sa English. So kapag kayo ay tumungtong na sa grade 12, ito ay inyong mapag-aaralan, ang creative writing. Ito ay kinapapalooban ng pagsusulat ng mga kathang isip na kwento, mga dula at tula. Ito ay ginagamitan ng mga malilikhaing mga salita, mga iba't ibang uri ng magagandang salita na kung saan ginagamit siya ng manunulat upang ang kanyang mambabasa ay mabibigyan, ay magkakaroon ng magandang intensyon na tapusin ang kanyang pagbabasa sa sulating ito. Kapag sinabi natin creative writing, dito nakapaloob ang pagsusulat ng tula. Di ba kapag gagawa ka ng tula, kailangan mong mag-isip ng mga matatalinghagang salita. Kailangan mong gumawa ng ritmo at iba't ibang uri ng mga salitang mababagay sa gusto mong iparating sa iyong mambabasa. Ganon din kung ikaw ay gagawa ng creative writing o malikhaing pagsusulat. Ngayon at na ibahagi ko na nga sa inyo ang mga layunin ng pagsulat, dumako naman tayo sa mga proseso at hakbang sa pagsusulat. So, mayroong mga hakbang at proseso sa pagsusulat. Ang proseso ng pagsulat ay hindi lamang komplikado. Nag-iiba-iba rin ito depende sa estilo ng pagsulat ng mga manunulat. So, mayroon tayong tinatawag na pre-writing. Ang pre-writing ay isang hakbang na nagaganap sa paghahanda sa pagsulat. Ginagawa rito ang pagpili ng paksang isusulat at ang pangangalap ng mga datos o impormasyong kailangan sa pagsulat. Ang pagpili ng tono at perspective ay nagaganap din sa hakbang na ito. So kapag sinabi nating pre-writing, ito ay isang hakbang na kung saan ang manunulat ay naghahanda sa kung ano ang gusto niyang isulat o sa kung ano ang gusto niyang ipahayag o iparating na mensahe sa kanyang mga mambabasa. Dito nakapaloob ang paghahanda, ang pag-iisip at ang
paggagawa ng kabuuang isipan sa isang proyekto o sa isang sulatin. Pangalawa, mayroon ding tinatawag na actual writing. Ito ang ikalawang hakbang sa pagsulat. Dito isinasagawa ang actual na pagsulat. Nakapaloob dito ang pagsulat ng burador o draft. Para sa mga akdang tuluyan o prosa, kinapapalooban ito ng mga hakbang sa pagtatalata. Sa mga akdang patula naman, ito ay kinapapalooban ng pagsasaayos ng mga taludturan at saknong. So kapag sinabi nating actual writing, dito na nagsisimula ang manunulat na isulat ang kanyang gustong ipahiwatig sa kanyang mga mambabasa. Dito ginaganap ang pagtitingin kung tama ba ang paggamit mo ng isang salita, kung tama ba ang iyong ritmo, kung tama ba ang napili mong mga ibig sabihin, mga matatalinhagang salita. Ang pangatlo naman ay ang rewriting. Ito ang ikatlong hakbang sa pagsulat. Dito nagaganap ang pagre-rebisa ng draft batay sa wastong grammar, vocabulary at pagkasunod-sunod na mga ideya o lohika. Ang isang sulatin ay hindi magiging kompleto at epektibo kung hindi ito dadaan sa mahalagang editing at revision. Mahalagang makita ang mataas na uri ng pagkakasulat sa isang obra upang maging kapanipaniwala ito sa mga mambabasa at maging mahusay na batayan sa iba pang mga impormasyon. So dito sa huling talakayan natin tungkol sa rewriting, ang rewriting ay ito ay isang proseso na kung saan ang manunulat ay 'di ba nakapaggawa na siya ng isang sulat ng isang halimbawa, nakagawa na siya ng isang tula. Kapag sinabi mong rewriting, babasahin ng manunulat ang tula na kanyang naisulat at titingnan niya kung tama na ba ang mga salita, ang ritmo, at ang pagkakasunod-sunod ng taludturan. Kapag hindi naman, dito niya gagawin yung pag-re-revisa o revise in English. Iibahin niya yung mga mali at titingnan niya kung ano yung mga dapat ibahin at dapat pang i-improve sa kanyang naisulat na tula. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating talakayan, I hope mayroon kayong natutunan sa aking report ngayon at sana ay mayroon kayong napulot na aral tungkol sa ating talakayan na may pamagat na ang kalikasan at kahulugan ng pagsulat. Maraming salamat. Paalam!